Good morning, mga kasama. Alas 8:03 na po ng magandang umaga. Welcome po sa ating palatuntunan, ang Straight to the Point on a Monday, March 17, 2025. Ang inyong lingkod, Radyo Ban Rod Marcelino, sa pangalan po ng ating pirador ng masa na si Tito Alj, Radyo Ban Rod Marcelino. Hanggang mamayang alas 9 po tayo na bueno, mga suki, mga palangga namin. Nasa linya na po natin ngayon si ICC, Assistant to Counsel at NUPL NCR SecGen, si Attorney Cristina Conti. Ito'y kaugnay pa rin, mga kasama, sa kaso ng dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney, magandang umaga. Magandang umaga. Opo, happy Monday. Happy Monday. Yan. Opo. Sana hindi kayo masyadong pagpawisan. Mga employees, di ba? Oo. Ano yun? Opo. Saglit, attorney. No? Medyo choppy-choppy po inyong signal. Bakit sabi? Opo. Ayan. Kayo ho ba'y nasa sasakyan? Hindi, nakaupo na. Kaya lang, nasa loob ng ng building. Teka. Ayo, tingnan natin kung lalabas. Oo, kasi, nako. Ito, okay ba? Yan, oo. Malinaw na malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. Nako, dito makulimlim. Makulimlim dyan. Oo. Sana ganun lang yung panahon natin. Hindi magiging sobrang init kasi maapektuhan na naman yung klase dyan ng mga estudyante. Alright. Attorney, una, ay gusto ko nga kunin ang inyong reaksyon dito sa mga kaliwat ka ng rally na nangyayari ng mga pro-Duterte at ang kanilang panawagan ay pauwiin sa bansa ni si dating Pangulong Duterte. Una, karapatan nila yan. Ako, hayaan natin silang magpahayag ng kanilang mga pananaw kung yan talaga yung inabot ng kanilang mga emosyon. Pero syempre, sa kahit na anumang karapatan, kailangan matalino at responsable nating i-exercise yan. Oo. Nakikita ko wala pa naman ganun wala akong report na naging violente o kaya naging sagabal itong mga rally nila. Mostly kasi kahapon, Monday. Opo. No, Monday. Sunday. Sunday pala. Sunday. So Sunday, hindi masyadong ma-traffic. Ewan ko lang kung may pinaplano yata soon enough na parang prayer rally. Sana magtagumpay sila sa pagpe-pray. Lalo na dati, inaway ni Duterte si Jesus Christ. Kaya sana, mapakinggan sila. Kaya lang, ang payo ko lang din ay, yun nga, matalinong pag-isipan kung ano ang magiging impact nito. Dahil una, hindi madadala sa rally ang korte. Okay. Napakalayo ng ICC dito sa Pilipinas at precisely inalayo. Malayo talaga ang korte para hindi mo mai-influensyahan na parang naku, matatakot ka o papabor ka sa kung kanino mong partido dahil kumbaga mas marami. Pangalawa, tingnan nila kung ano magiging impact doon sa impression ng korte tungkol sa mga hihingi ni Duterte. Kasi ako, yung yung isang opinion ko ay kung patuloy ang pambubuli nila at pang-aapi sa mga biktima sa pamamagitan ng ganitong rally. Minsan may kutyaan Kutyaan, tapos iisa-isahin yung mga biktima na parang, kumbaga, below the belt. Yan ay pwedeng maging dahilan para hindi pauwiin or i-grant na ang interim release ni Duterte. Dahil yung kumbaga, yung mga supporter niya at saka posibleng parte ito ng pangkalahatang plano, kaya hindi lang basta interim release o temporary release. Naku, pati conviction, baka makatulong ito na ibig sabihin talagang may kumagat na sistematikong mga atake sa mga drug addict. Kasi bumalik ulit yung parang 2016, addict ka, mamatay ka na, addict ka, criminal ka. Yung ganung kaisipan, bumabalik. Ewan ko lang kung tunay na iniisip ng mga tao o naratibo, lalo na sa social media. Opo. Pero ingat-ingat na lang sa lahat. Opo, nabanggit nyo,
pinag-uusapan nga natin itong panawagan na kung po pwede ibalik si Pangulong Duterte dito sa bansa. Yung binabanggit po ninyong interim release no ng dating pangulo. So ito yung no paraan total sa September 25 pa naman yung yung medyo matagal-tagal pa. So pwede pa lang gawin 'yan na manggagaling ito sa legal team ng dating pangulo. Hindi ito manggagaling sa ating gobyerno. Ay, hindi. Wala na. Actually, wala na sa eksena ang gobyerno ng Pilipinas. Maliban kung may tanong siya or may tanong yung korte sa kanya patungkol sa kung ano man. Pero labas na. At sabi din ng Pilipinas, magdi-disengage na siya. Hindi na siya ang jurisdiction ngayon ay nasa ICC na. Lahat. At kung may question sa jurisdiction, actually ito, hindi naman sa wala siyang gagawin sa 6 months. All the more na importanteng tutukan niya ito dahil pag nagsimula ito ng trial, sunod-sunod ito. Hindi ito pwedeng, sige, iba muna tatrabahuin ko ng 6 months. Tapos babalik na lang ako sa September, doon ko na lang tututukan. Nako! Yung ebidensya ng prosecution hindi pa nga niya hawak. Ang ngayon pa lang nahawak niya ay yung mga parang conclusion. Kumbaga, ito yung mga sa pag-aaral ng ebidensya, ito ang tingin namin na kaso mo. Crimes against humanity, in the act of murder, may 19 kaming alam na patayan, 20 nasa Davao, 24 sa nationwide, etc. etc. Itong ganung klaseng, kumbaga, evidentiary fact, he has this time, he's given yung 6 months to prepare for trial. Wherein he can address not only legal questions but factual questions. Kaya kung sa kanya, paghahandaan ko itong 6 months na ito, dyan na lang muna ako sa dahi. Kasama na rin dito yung paglalatag ng mga ebidensya din sa kampo ng legal team ni Pangulong Duterte. Paghandaan na rin niya yung defense. Paghandaan na rin niya yung, kumbaga, sabi nga, kahit na sinong abogado, dapat trial ready ka. Kumbaga, hindi ang mo ay, sige, makaraos tayo dun sa hearing, makaraos tayo sa September. Ang dulo mo, ma-acquit yan or ma-convict yan. Or, sa totoo, ang gusto ko nga, mas mainam yung malaman yung katotohanan, minimum. Kasi actually, sa ICC, strict sila dyan na hindi yung adversarial. Diba sa atin, parang lahat gagawin mo, manalo ka lang. Tama. Lahat ng paraan kasi minsan magsisinungaling o kung ano man. Sa ICC, pati kung may ang prosecution, yung kalaban niya, ay makakakuha ng exculpatory fact or alam siya ng punto na which will exonerate him o mitigating, mapapababa ang sentensya, ganyan. The prosecution has the duty to disclose. Kailangan niyang sabihin sa kabila na meron kaming ganitong impormasyon. Hindi pwedeng taguan ng impormasyon para lang manalo. Kaya importante na alert yung legal team. Buti na lang may na-select na daw na British-Israeli na abogado. Ayan, sana matutukan na. Dahil ako man, ewan ko, ano bang tansan nyo kay Medialdea? Pero medyo fish out of water ang itsura niya noong hearing. Yung initial appearance. Kung siguro madadagdagan yung team nila at makakapaghanda, mas spectacular naman ang performance ng Pilipinas sa court. Okay. Nabanggit nyo nga na may legal team na siyang didepensa kay dating Pangulo. Medyo yung ni Kaufman rito ang kanyang background. Pero para sa inyo. Pero para sa inyo, sa tingin niyo po, attorney, yung legal team ng Pangulo, ito ba ay talagang
malakas para madepensahan ng dating Pangulo? Una, kung skills at skills, malaki ang bitbit ni Kaufman. Malaki ang experience na he will bring to the table. Pero, again, dapat may kasama siya. At yung kasama niya ang kayang makapag-provide ng context, perspective. Kasi hindi ko alam kung familiar siya sa Pilipinas. Kung kikilalanin pa lang niya yung kaso, baka kumbaga, yung skills niya hindi makakasapat. So, kailangan kabisado mo ang case record, kabisado mo ang ebidensya, at magaling ka. Pero ito si Kaufman, na magaling siya, pero hindi pa natin sigurado kung kabisado niya. Abogado to talaga ng lahat ng mga akusado. Siya yung humahawag ng kaso. Mukhang ganon. May ganon siyang record na napipili ng iba't ibang mga defense. Napipili ng ibang mga defendants para mag-represent sa kanila. Hindi naman natin sabihin, wag naman natin sabihin abogado ng mga parang akusado, parang abogado lang siya. Abogado lang siya. Napipili. Kasi sa balita lumalabas, naging abogado siya ng dating Vice President ng Congo na inakusahan din. Hinawakan din niya yung kaso ng Central African Republic militia leader na si Gawaka. Pero siyempre, ang pwedeng tingnan dyan ay kung nanalo ba o hindi. May isa dyan siyang alam ko na panalo. Tapos i-check ko ulit, pero kumbaga record. Maganda din silipin yun. Pero of course, again, hindi din naman na porket na may nanalo, may natalo, gano'n. Yun na yung magiging tunguhin din ng kaso ni Duterte. Hindi rin eh. Kasi depende sa kaso, depende sa ebidensya. Kasi kung titingnan mo, malakas din naman yung team namin. Or kakampi namin. Actually, hindi namin ka-team per se. Kasi sa mga witnesses, sa mga victims, may sariling legal team yan. Yung prosecution, may sariling legal team din yan. Kaya yun yung kakampi namin, kung hindi man namin ka mismong team. Si Karim Khan ay dati ding abogado ng defense. Alam mo, ito yung nga daw niya, advantage. Ano yan? Abogado ng mga biktima? Hindi. Abogado ng prosecution. Prosecution, okay. Sa totoo, yung abogado ng biktima, medyo lang kami dito. Ang pangit masabihin, salingkit lang kami dito. Pero pusa, siguro. Kasi ang mag-aaway talaga, di ba, ang magkaharap ay prosecution at saka defense. Okay, usually. So yung prosecutor natin si Karim Khan, yung mga biktima, third party pa. May hiwalay pang abogado yan. Kaya meron din kaming sariling legal team. Bale, 3 team ang magkakaharap-harap. Ang magkakampi, sabihin na natin, naturally would be victims and the prosecutor. Pero may mga pagkakataon din na nagkakaiba ng posisyon. Imagine ko yon, lalo na this would be good for the victims but it will be bad for the prosecution. Yung mga ganon. Kaya kung prosecutor versus defense, yung prosecutor din naman, di ko rin man natatawaran yung qualifications ni Karim Khan. Okay, sabi niyo nga may third party din na mga abogado na hahawag dito sa kaso. For victims. For victims, okay. Etong mga abogado, yung ilan rito ay mga din, galing sa ibang bansa. May mga din ba rito? Posible. Hindi pa kami nakakapag-usap ng buong buo at nakakaupo. Kasi may mga iba't ibang grupo ng mga biktima, merong mga paisa-isang biktima na pwede silang mag-appoint ng kanilang counsel or representative. Pero alangan naman yun, lahat pupunta. Diba? Kaya pipili ng isang tinatawag na common legal representative. Yung common legal representative ang magiging parang representante ng lahat ng mga biktima. Ano to? Minsan jack and point, minsan by agreement, gentleman's agreement. Ang pagbubuo ng litigation team mismo na haharap doon ay iba or medyo very specific. Kasi mananatili pa rin na abogado yung mga abogadong pinili ng mga biktima. Kaya lang, merong pagkakaisahan na isa lang ang nandoon lagi Kasi kailangan nandun ka, kailangan magpa-participate ka all the while. Kaya malaking ubus oras din to. So sino ang magbabayad sa abogado nito mga biktima?
kung may pambayad sila, sila. Ganun yun eh. Pero Kung alam ano naman natin ang- yung sitwasyon ng mga biktima, di ba? Talagang, Wala. Oo. Kaya, talagang kapos sa ano to sa buhay. So, is it, ang gobyerno ba? O hindi din? ang ICC ay merong trust fund. Okay. Merong trust fund for victims, merong trust fund for ganito, trust fund for ganito, gano'n. Oo. At itong perang ito ay nanggagaling sa mga member states ng ICC. Oo. So, medyo malaki. At ang itsura kasi ng trust fund, di ba? Malaki yung pera, tapos kukunin mo yung interest. Mhm. Yung mga gano'n na. Kumbaga, ang konsepto, hindi mo kaagad gagamitin yung kabuuan ng pera. I-invest mo yan or itatabi, tapos yung interest or yung kita, yun yung paiikutin mo. Mhm. So may gano'n namang kaperahan na available para sa mga biktima. Pero hindi naman ubus-ubus biyaya dapat. Oo. At hindi lahat ay maaambunan. Kaya may certain grounds para ma-avail mo yon. Yung tinatawag nilang pre-legal aid Oo. ay parang naka-operationalize na mabibigyan na reasonable naman na sweldo o parang remuneration doon sa mga counsel. Oo. Pati sa defense, pwede din yun eh. Pwede Oo. yun i-avail. Pero so ibig sabihin, kung hindi kaya ng mga biktima na maghanap ng abogado, si ICC ang magpo-provide sa kanya galing doon sa binabanggit ninyong fund. Oo. Well, pwede kasing una yung biktima mamili ng abogado. Okay. Pwede din yung ICC mag-assign sa kanya ng abogado. Mhm. So may ganon. Yung bayad, either way, kung walang pera, whether pinili ng mga biktima o in-appoint ng ICC, Oo. ay pwedeng saluhin ng trust fund. Pero hindi maapektuhan yun dito sa magiging trial kasi ang abogado provided by the ICC. Ay, hindi. Sa mga Kasi biktima? ito, palagay ko kailangan din nating linawin na ang ICC, meron niyang listahan ng mga abogado na pwedeng mag-participate or pwedeng maghumarap. Dito sa Pilipinas, di ba, meron tayong mga abogado. Ako, abogado ako sa Pilipinas. At marami pang iba. At iba-iba yan ng lining. Doon kukunin yung mga abogado. Ang tinutukoy siguro, na parang iniisip, galing sa korte mismo, hindi. Isipin na lang natin Supreme Court. May staff yung Supreme Court. May staff yung DOJ. Hiwala yon, di ba? Pag maghaharap, kanya-kanyang punta. Yung biktima ng mga abogado or ang lawyer ng mga abogado baliktad. Ang abogado ng mga biktima at saka ang abogado ng defense ay pwedeng makuha or kahit na sinong abogado sa buong Pilipinas. Okay. So pwede niyong piliin. Kaya yung mga abogadong ito ay hindi necessarily matatawag na ICC lawyers, parang gano'n. Kasi ano lang sila, nakalista. Registered sa ICC dahil sa kanilang competence, expertise na lumahok sa proceeding. But, hindi sila bahagi ng ICC. Pwede hindi ako bahagi ng ICC. Pero I am accredited to appear before it. Pwede ding lumapit ang mga biktima sa gobyerno para humingi ng tulong pinansyal kung talagang gusto nila. Sabi mo, pwede din sila kumuha ng kanilang sariling abogado. Pero, sa sitwasyon ng mga biktima, wala silang kakayahan para bayaran. Pwedeng tumulong ang gobyerno para mag-provide sa kanila ng abogado, gobyerno magbabayad? Pwede naman, pero walang rules. Bago ito para sa atin eh. Yung normal na patakaran lang natin ay free legal aid. Tapos ngayon may unified ba o uniform legal aid service. Ang mga abogado ngayon sa buong Pilipinas kailangan mag-provide ng 60 hours per year na free legal aid. Ay, announce yun na yan, kasi epektibo na yan. Epektibo na yan starting February 10. Free legal aid yung mga galing abogado. yan sa Department of Justice? Hindi. Supreme Court. Supreme Court Inutusan mismo? Lahat, Okay. Sabi ng Supreme Court, lahat ng abogado sa Pilipinas na nagpa-practice, kailangan yung magbigay ng 60 hours of free legal aid sa kung sinong manghihingi sa inyo. Kailangan yan para makapag-practice pa kayo or required sa lahat yan. Kaya lang, sa Philippine Court. Okay.
Oo. Hindi yun sa international Oo. court. Palagay ko hindi ito papasok doon sa konsepto ng Oo. Philippine court. Oo. Kumbaga ulas ang tawag. Oo. Kaya- Diba, tsaka yung mga abogado dapat recognized ng ICC. Oo eh. Oo. So may ibang complexion. Ngayon, Mm-mm. palagay ko discretion o kaya sa pagpapasya ng gobyerno kung Mm-mm. kakayanin na mag-provide ng financial support sa mga Oo. biktima. Ewan ko din kung gusto nilang masangkot kasi hindi rin naman nire-recognize yung ICC. Pero sa kabilang banda, pwede na as part of their mission to ensure that due process and justice is served to all, pwede itong maging exceptional ground para magbigay ng legal assistance or suporta, financial assistance sa mga biktima. Oo. Lalo na parang these are Filipinos in need. Oo. O, di ba? So, pero paano maghaharap-harap ang mga biktima, pati ang akusado sa ICC? Kailangan ba pupunta ang mga biktima sa ICC or pwede via via Zoom o ganun? Okay, tanggap ba 'yun ng korte ng ICC yung ganung Yung klaseng Zoom? yung ganung klaseng sistema? Oo. Well, una, tanggap ng konti ang Zoom pero hindi yung sa katulad natin na parang nasa kanya-kanyang bahay tayo. Oo, okay. Ang Zoom nila, katulad nung nangyari, nasa opisina ka rin at most usually within the perimeters of the court. Oo. Nasa kabilang kwarto, out of security. Napakaingat nila dyan. Okay. Pero ito, kaya din nila ginagawa yung Zoom ay para hindi magkakaharap yung biktima at yung gumawa. Ayun. Okay. Iniiwasan nila yan kasi re-traumatization ang magharap ang biktima at yung nabiktima at ng biktima. Kaya hindi required na pumunta. Pero okay din, welcome na pumunta at manood. Oo. Ang kanilang representante sa minimum ay meron namang abogado. Kaya yun yung, kumbaga, isusupport ng court. Yung court pwede niyang saluhin yung pambayad mo dapat dun sa abogado. Yung mismong biktima ay hindi naman required, pero pwede. Ako, recommended ko na makita ng biktima kung kaya na nila. Yun naman yung importante. So ito ay mangyayari na maghaharap-harap sa September 25. 23. Sorry, Or 23. even later. Yun nga yung iniisip namin kasi sabi ng court, kung walang sabit, kung walang September 23 tayo. Pero ibig sabihin, kung narinig yung iba pang mga sinabi, baka ma-postpone. Okay. Pero ano tong mga kumakalat ngayon sa social media, attorney? Na yung ibang etong mga nakikita natin, yung mga biktima, kasi may sitwasyon ata na parang pictorial ba? Kinuha. Ito bang Aling Sheila? Aling Sheila na ang hawak-hawak niyang picture, hindi daw, sabi ng kapitbahay, huy, umalis ka dyan, hindi yan yung yung biktima. Mali ang kinuha mong yung picture na binitbit mo. Feeling ko ang taas ng standards. Una, ang taas ng standards ng mga Duterte supporters para sa haharap. Gusto nila, kailangan, for that particular period, for that ganito. Si Aling Sheila, sa aking pagkakaintindi, ay ang anak niya ay nahuli noong 2021. Okay. Panahon ng pandemic sa drug charges. Okay. Parang hulid up nga. Basta may circumstance na hindi na maintindihan may kaso ba ito o wala. Anyway, nakalaya at last year namatay. Okay. Last year lang? Last year namatay, sa panahon ni Marcos. Ngayon, pa yung inuusisa. So anong ikinamatay? Yun nga, inuusisa ko pa kung police operation ba din o iniintay ko yung ni Aling Sheila. Pero alam nyo, ang balita ko, una maraming threat at mukhang talagang tinatakot siya physically. Kaya grabe na tipong parang pinaalis. Mag-update siguro yung grupong kinabibilangan niya. Pero yung picture na bit-bit niya, yun na yung kanyang anak na namatay last year lang. Namatay last year, pero hindi naman niya kiniklaim na EJK victim. Ito ay hawak-hawak niya yung picture? Ay drug war victim.
Kasi nakulong nga during Drug the war victim, oo. the war At on drugs Oo, campaign. yung grupo niyan, yung grupo naman lahat. Kumbaga, panawagan para sa hustisya. Ngayon, alam nyo, na-realize ko, itong mga, sorry pero yung iba, isa lang yung picture ng anak, yung ganon, hindi katulad, ikaw ba, nagsiselfie ka lagi, panakanak ka. Sila, isa lang ang picture. So, pag hiningan mo ng picture, ang ibibigay nila kung ano man, ang binigay niyang picture, yung galing dun sa Lamay. Yung ginawa ng Hara Memorial Home. So, naintindihan ko din naman na minsan may ganon. Kung minsan nga, yung mga picture nila, may shades pa. Panghihingi ako, nagtatanong, meron po ba kayong picture na walang shades? Ay, wala na, attorney. Yung iba nakaakbay na. Yung iba, kumbaga, maraming limitasyon at maraming, siguro, intindihin natin na una, yung nga, picture, isa lang yung maipapakita niyan. Minsan, nasa cellphone na pangit ang resolution. O kaya, none at all, gano'n. Kaya, feeling ko grabe yung disproportionate yung galit sa kanya, considering na biktima naman din siya ng war on drugs. Sino ang mga nangahara sa kanila, attorney? Dito kay kapitbahay mismo, galit na galit sa kanya dahil binidbid niya yung di umano'y maling picture. Ito yung pinapaabot sa akin. Pulis, pinuntahan daw. Sige na nga, sabihin ko na. Pinuntahan daw ng pulis at pinaalis na ng lugar. Dahil hindi nila alam kung anong pwedeng mangyari. Parang ganon. I-verify ko pa itong mga sirkumstansya. Pero mukhang talagang nagiging mabigat para sa mga biktima na nagpakita ng mukha. Lumabas sa publiko. Naging mabigat sa kanila para naging defensive pa sila. Lalo na ito ang isang masama din namang linyahan. Adik naman ng anak mo, salot naman sa lipunan, kaya deserve niyang mamatay. Yan ang talagang grabe. At yan ang makakasama sa kaso ni Duterte. Dahil ibig sabihin, talagang sistematiko ang atake. Kaya maski civilian, maski hindi state forces, paniwalang kay Duterte. Tandaan nila na ang pinanggalingan ng war on drugs, ng ICC, ay ang konsepto or yung kaso noon ay yung Holocaust, yung inapi-api yung Hudyo, at sinabing inferior race sila. It's precisely the same. Vilification or othering. Sabihin mo yung iba, hindi naman yan tao. Para magkaroon ng justification or malegitimize yung atake dun sa hindi naman tao yan, animal naman yan, criminal naman yan. Kaya kung lalong ididikit nila o mahahalin tulad sa sitwasyon sa Germany noon, sa paghahabol nila sa mga Hudyo, all the more na mapagtitibay ang kaso para makonvict si Duterte. Nakakalungkot man, pero dahil ito yung sasapitin ng mga biktima, talagang ganun ang kalalabasan, pero at the risk of harm to the victim. So mag-ingat-ingat din, lalo tigit sa mga supporter. Mag-ingat both sides. Mag-ingat both sides kasi kung yung mga biktima, hindi din naman sigurado sa kanilang wag nang masyadong magpakalat-kalat at magngangawa kasi sisiraan yung pinaninindigan mo. At the same time, yung kabila din, wag magpo-post ng picture ng, kunyari marami sila pero iba palang rally or iba palang activity. So both sides may kakulangan at ako sabi ko nga, huwag yung ibuntun sa akin lahat ng biktima kasi hindi ko lahat yan kliyente. Parang ako pinag-i-explain sa lahat. Parang hindi ko kilala. At hindi ako nagparali sa lahat ng yan. Kaya sana ay okay lang ako ibuli pero kumbaga ang hirap ding ipaliwanag kasi ako talaga ang magpapaliwanag kay Aling Sheila ay tinutulungan ng grupo pero hindi ako ang nag-handle ng case niya directly sa ngayon. Iba. Kaya hindi pa, actually walang kaso Ganun yung system. Kaya ito din, huwag niyong i-consider. Kaya feeling ko may ganito. Baka akala ng lahat, yung mga humaharap, yan ang nagkaso sa ICC. Hindi. Hindi yan lahat. Kaya kahit nasisihin nyo yung lahat sila na i-atras ang kaso, wala pong magagawa kahit umatras yung mga yan ngayon.
kumagat na yung kaso. Kaya let's focus on what will help your parang client. O kung kunyari, kliyente tayo lahat. Kung kami, magpo-focus kami dun sa pagtulong sa mga biktima at masigurado makapag-participate sila sa trial. Yung kabila, mag-focus sila kay Duterte kung yung pag-atake ba kay Aling Sheila, ang pag-expose ba kay Aling Sheila ay makapagpapalaya kay Duterte. At sa tingin ko hindi. Kaya tigilan na nila yan. Okay. Galingan naman nila, talinuhan naman nila yung discussion. Kasi ang dami nga nakapansin biglang tumayo si Ma'am Sheila. Oo, dala-dala yung kanyang picture ng kanyang anak na naka-selfie. Dahil nga daw dun sa kapitbahay na napansin, "Hoy, Aling Sheila, hindi na ba yan yung anak mo na tinokhang Namatay yan last year. Kaya last year lang yan namatay. Bakit nandyan ka? Bit mo yung picture. Hindi naman kasama sa di umano'y EJK. Yung punerarya nga, nagsalita din Kaya sabi ko, wow. Kahit ibawas pa natin si Aling Sheila, o -1, meron pa rin libo-libo namatay. Yun ang harapin natin na issue. Anyway, opo. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay kayo. Maraming salamat. Ingat. Thank you, ICC Assistant to Counsel, NUPL, NCR SecGen, Attorney Cristina Conti. So yung palang sitwasyon ni Nanay Sheila.